Yan, good morning sa inyo mga kamamaw. Yan, walang pasok si Mrs. ngayon at naisipan ko, sabi ko, para makapag-banding naman kaming tatlo. At alam mo naman yung tatay, excited. At nakita mo nang naglalakad na yung anak natin. So, may una akong kay Jacob, dadalhin ko siya sa Confederation Mall. Yon, so, may mga bata doon, may playground doon sa may gitna. Titingnan natin kung paano siya makipag-interact sa mga bata para ma-enjoy naman niya yung araw na to. Tara, sama kayo sa amin. Na ba ikaw magpe-play ka sa Confederation? Wow, sana all. Sa kami. Ayun, may binalita sa si Kelly yung sasakyan dito sa may pangatlong bahay. Yung Makalawa. Mga bandang alas 4 daw ng madaling araw is biglaan na lang doon nasusunog. So may nagpunta dito mga bombero para alahin yung apoy. So hindi pa nakwento ng buo ni Kelly pag nakita kami. Kakausapin ko ulit siya. Ba't kaya nangyari doon? So yung mga mama, alis muna tayo. Ayan, as usual, dumamo na kami sa dito. Ayan, nag-take out na rin si Mrs. ng yung putin tsaka ng nuggets para habang bantay-bantay natin yung makulit may merienda kami. Adik ako sa kape ng McDo Actually mama, nag-order pa ako ng extra. Sabi ko, pambabaon ko na mamaya. Iba kasi yung lasa nung dito, nung ice cup nila. Coffee prop ang tawag nila dun sa Tim Hortons, ice cup, di ba? Iba yung lasa ng kape. Ay, natikma ko ni Tim Hortons, Starbucks, tsaka itong McDo. Pero ang pinakagusto ko sa nila, coffee prop nila yung sa McDo, kasi yung sa McDo pag ininom mo lasang kape talaga siya. Yung Starbucks masarap siya, syempre nakatama naman price siya, mahal kaso nga lang parang hindi ko na-appreciate masyado yung lasa nung nila di ba ang ganda pa naman di ba, napaka-fancy pa naman nung yan muna sa may fork, dalawang fork gutom can I have extra pork? Extra pork napkins. Gutom na ayan na, okay na. Demanding ko yung katabi natin daming request Masarap yung niya kasi pag ininom mo yung kape niya, parang silipon pa ako. Pag ininom mo mga kamama yung kape ng McDo, yung ice drop nila, talagang lasang kape. Yung alam mo yung nanonood, pag inano mo sa lalamuhan naman, parang feeling mo pasok na pasok. Ang sarap ng kape mga kamama. Kaya, yun lang lang ako. Sinabi ko lang sa inyo kung yung lasa. Masarap yung Tim Hortons masarap, pero kung gusto mong masyadong matamis, Tim Hortons ka. Yun kasi pero masarap sa Tim Hortons. Yun ang exactly point bakit nagustuhan ko yung McDo. Tama lang. Yung Tim Hortons kasi, matamis. Which is, syempre, natatakot tayo sa sobrang tamis mga kamama pag alam mo yun, kung ininom mo tapos pagtingin mo lasang asukal, yung sobrang tamis. Itong McDo hindi, pag tinikman mo siya hindi unang tamis yung malalasahan mo yung kape tsaka yung aromatic ng aroma ng bango ng kape. Mas inang mapapansin mo sa kanya pag unang sip mo hindi asukal, kaya recommended yung McDo. Dati adik kami sa Tim Hortons. Adik sa Tim Hortons. Nag-upgrade ng Starbucks. Ano yung Starbucks natin in-order natin? Caramel Ribbon Crunch. Yun ang favorite natin. So ngayon, medyo buwaba ng konti yung price ng namin. Tapos McDo. Tapos kalidad pa. Ayan. Pero hindi tayo ulit ko, hindi tayo endorser ng McDo Pero sa mga gusto magpa-endorsement dyan, baka pwede man nating matry yung yung acting skills natin kung paano natin i-deliver yung pag di ba mga kamamo, kaya message lang kayo sa akin. And ito na kami sa Confederation Mall. At tayo magliliwaliw kasama ang ating boss, baby boss. Mga kamamo, paano naman hindi ka mapapalabas napakaganda ng panahon. Napakahangin. Alam mo yung para ka nagpunta ng Baguio, ganun siya, hindi mo ramdam yung init, lamig at ganda lang simoy ng hangin, sarap sa pakaramdam. Ayan, may energize si kamamaw. Na-miss din namin kasi hindi naman kami nagkikita talaga ng misis ko. Magkikita lang kami niya pag susunduin ko. Ganun, biroy mo, isipin mo sa loob ng isang linggo. Parang natatapat pa minsan, day off ako.
Hindi pa kami magkikita kami pagkatapos nyo ng trabaho. Ay ngayon, may pasok pa rin ako. O, diba? So, ang inaano namin kasi yung time namin dun sa bata. Sa batang iyan. Para maging masaya naman, happy naman siya, diba? So, excited na kami kay Jacob. First time niya makakamamaw dito na ilalapag namin siya kasi usually pa rin pupunta kami. Isa ka-stroller lang siya eh. Dito kasi may mga parang ano yung mga tag dito, may mga palaruan dito na pampata. At kadalasan ng mga makikita mo dito sa loob ng Federation Mall ay mga bata, mga namamasyal na matanda ay may palaruan kasi dyan. Ayun sa loob. May mga rides din dyan. Hindi na muna pag ano. May mga rides din dyan mga kamama. Ay narinig mo mga nag-iiyakan. Puro bata nandito. Ayan dyan lang sa gitna ngayon. Kasing gitna ngayon. Carpet. Pero tinanggal na yung mga ano. Wala na yung sa bata ano. Dati may mga laruan dyan sa gitna. Ay ngayon wala na. Ito dito na yung mga playground dito. Tanggal na dati may ano dito yun. Pero okay lang, try pa rin natin yung paglaro si Jacob. Usually dito sa gitna na yan, may mga parang nakatayo na maliliit na parang laruan dito na mapapaglaro ng mga bata. Ngayon wala na, parang tambayan na lang yun. Dito na siya. Pero sige, nandito na tayo. Wala tayong magagawa, di namin namalayan na wala na pala yung playground dito. Tagal namin inabangan yung time na to, tapos alam mo yun. Pero wala, nandito na tayo eh. Kaya na lang natin si Jacob sa ano. May coins ka ba? Dala? So tatry ko kung may coins ako. Sakay natin sa rides. Dito na lang kami. Wala na kami palaruan doon eh. Kasi ito na yung bata na yan talaga. Hi! Sakay kami sa ano. Sakay natin sa kotse. Sa cars. Hindi na natin kung gusto. Okay. Brum, 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 brum. Patry natin. Saya. Nagtataka siya eh. Tayo eh. Tayo siya makakamamaw eh. Kaya natin siya. Ayos ba? Ayos. Ganda ng rides ah. Kaya nagulog tayo $2 eh. Sige na lang. Pili ko matagal to kasi $2 yung inulog natin eh. Kasi manawa siya. Kaya may mga ano dyan eh. Meron dito carousel. Sige, nakatingin ako dito. Ayun yung mga iba't ibang klaseng kotse. Kaso nga lang, nakaka-upset mga kamama. Tagal namin inintay na si Jacob may maglakad para ma-play namin kasi sa tuwing pumupunta kami dito. Siyempre nakikita mo, tatay ka, nakikita mo yung ano, na parang someday, yung anak mo naman yung naglalaro doon. Makakaya mo ba na ito na yung time na naglalakad na si Jacob, marami pa laruan sa gitna. Pero okay lang yan at marami namang paglilibangan. Kaya din natin ano, mag-search sa iba. Ayan o. Kaya ayoko maghulog ng $2 eh. Hindi magtatagal eh. Try ka dyan sa horsey naman. Sa horsey. Sakay ka sa carousel. Opya. Pagyan natin na ano. Lakad ka na lang. Tara, punta tayo sa mami. Merienda time muna tayo. Merienda time muna si Kamama. Tsaka yung Bibi Labs. Tara, lakad ka. Oh, sayang yung $2 mo eh. Oh.
Wala kasi akong barya mga kamama na PC. Pero alam ko din sa magtatagal, kaso nga lang sayang. Sana minsan makain na lang iba para mas ma-enjoy nila. Lakad lang ang lakad. 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 Tapos na ano na siya ngayon. Katawa nung Sabado lang siya totally tumayo at naglakad mag-isa Dire-diretso na yan. Kaya binibuild up ko kasi yung confident ng bata para mas magtuloy-tuloy siya even do sa pagsasalita. Kaya ini-encourage ko yung bata na sige mag-ano ka, i-explore mo yung mo para matutunan niya na mas maaga. Tsaka with confident. Kaya sabi ko kay Mrs. kahit na may pasok ako ngayon, tara pasyal natin. Kaya siyempre rin yung bata, namimiss din niya yung bonding nila ng mami niya tsaka ng daddy. Happy siya. Nakakatanggal ng pagod Yay! Yum yum. Yummy. Ay! Merienda na lang. Ayaw lang. Mamaw, tapos ako sa Confederation, daan ako sa Church's Chicken at late na 2:35 So para makabili lang tayo ng ulam natin. 1 hour later. Mamaw, pasok na tayo. Bilis ng oras, no? Sabi ko nga kay Mrs. Dito kanina parang kakagising lang natin ngayon papasok na naman ako. Ayun yung isa naglalaro pa, nanonood ng Coco Melon. Pero nag-enjoy siya ngayong araw na to kasi kasama yung mami tatay niya. Yung pala mga kamamaw, tag ito. Kanina nabanggit ko, di ba, yung abotin sa sasakyan? Dito sa abotin sa sasakyan na nasunog. Hindi kasi nahagip ng hindi nahagip ng camera natin mga kamamaw dahil malayo yung Kasi sa pangatlong bahay sila ang nasasakop ng camera natin, even din sa camera sa taas. Yung sasakyan ko lang tsaka yung ito sa Kelly sa kapitbahay natin. Yung sa pangatlong bahay hindi na hagip ng camera. So hindi natin alam ang exactly ang pangyayari, pero nakausap ko mismo mga kamamaw yung may-ari ng sasakyan. Nakausap ko siya. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. At kung may banggitin man ako dito sa kwento, hindi ko na lang bubuuin. Sasabihin ko na lang yung ibang lang, kumbaga sa pangyayari mga nangyari din, pero hindi ko yung exactly ba yung kasi personal na respeto ko dito So yun ang nangyari, nasunog nga yung sasakyan na sinabi sa atin ni Kelly, yung kapitbahay natin. And then nung pauwi kami nakasalubong ko naman yung isang may-ari ng sasakyan. And then which is ang nangyari nga, sabi nga malaking bagay yung camera, na meron tayong camera. Hindi na naman sana dito pala sa paligid natin sa mga kapitbahay natin. Marami palang may camera dyan mga kamamaw. Maraming may camera dyan. So ito, lipat ko lang sa natin yung natin. Ayan, may camera pala mga kamamaw dito sa kabilang side ng street natin. Nakakuhanan ng video. So ang sinasabi is is kayo sa likod dito nakuha na ng video like around 4 o'clock ng madaling araw, which is gising pa ako nung time na yun mga kamano.
Di ba lagi sinasabi ko sa inyo, sinisilip ko palagi yung yung camera from time to time. Kung sakali mang patulog na ako, sinisilip ko pa rin bago ako pumikit mga kamamo, sisilipin ko isang beses yun. Wala naman ako nakita ng oras na iyon. Dahil sa kamamo nagpapaantok pa ako ng mga oras na iyon. Alas 4, gising pa ako ng usual. Umuwi tayo nung nakaraan, alas 3, diba? So automatic, kung 4 o'clock yung gising pa ako noon. Dahil for sure kasi pag nauwi ako sa amin, mga isang oras kalahati bago ako makagawa ng tulog nun. So yun ang nakita nga doon sa camera na ang nangyari is sinadyang sunugin. Kumbaga arsonista, parang arsonista, kasi may nagpuntang mga dyan mga bombero. And then I realize nga nung pinanood yung video, hindi siya talaga parang nagliyab lang yung sasakyan o nasunog lang ng pusa, nagsunog talaga. So ngayon mga kamamo, ano ba yung nakita dun sa camera? Kasi kamamo masyadong pasuspense ang alam. Yeah, pero parang kahit na paano alam mo yung pakaramdam ng parang nakaabang, hindi man nakanganga, ibig sabihin nakaabang ka kung anong sasabihin ko, diba? Yun ang maganda sa usapan natin. So yun na nga, kita nila na nagsunog, parang nagsindi daw ng ganyan, tapos sinagis din sa sasakyan. Tapos ang itsura pa nung tao, hindi natin alam po lalaki babae, dahil napaka-misteryoso nung gumawa is nakaano pa, parang jabawakis, nakamas pa daw na itim, talagang hindi makikilala. So ayun na, may kukwento akong konti nung story nung about dun sa kapitbahay natin, pero hindi ko sasabihin yung reason. Kasi ano ko talaga, ayoko nung may sabihin chinichismis na sobrang chismis, diba? Respeto ko din kasi yun. Pero masabi ko na lang sa inyo yung kung ano ang dahilan, bakit ba sinunog yung sasakyan. So parang ang dating ata is yung kapitbahay namin babae, yung babae kasi napakabuting tao para sa akin, dahil yun yung isa sa kumatok sa akin dyan nung nakaraan ng yung sasakyan ko ihahatakin dahil nga may sweeping. So yun na yan, yung ex-jowa daw pala niya, parang gano'n ang pagkakasabi niya sa akin na parang galit sa kanya. Pero sabi ko nga sa hindi ko sasabi ko ano yung reason kahit kinuwento niya sa akin. Eh, parang galit sa kanya. So parang dating, parang nag-uto siya. Parang dating nag-uto siya ng kaibigan niya o something na ganun daw. Di pa naman napapatunayan na talagang kaibigan. Basta parang may inutusan siya para sunugin yung sasakyan. So syempre ako naman kasi narinig ko nga di magkasunog. Ay puputulin ko na yung story nung about saan nasabi ko na sa inyo. Iyon ang mga kamamaw na kinabahan naman ako nung kinuwento nga ni Kelly kanina yung nangyari na Jerry, nabalitaan diba na nasunog yung sasakyan natin na alas 4. So syempre kakabahan ako kasi mga kamamaw magkakatabi sa sakyan namin diba. Ay sa mga nagko-comment sa akin na ba't di pa kami umalis, ay may personal reason ako na hindi ko talaga na i-share sa vlog na bakit di pa kami talaga umalis. May sariling reason siya, which is tsaka ako na lang ipapaliwanag sa inyo pag ibang plans natin sa buhay ay natupad na. Tsaka ako i-share sa inyo, pero sa ngayon hanggang dito lang ang kaya natin. So yun na nga na dito syempre kinabahan ako kasi nga magkakatabi kami ng sasakyan so anytime soon baka mamaya amin, which is ayun na lang nung nakausap nga natin yung itong camera natin, nakausap nga natin yung may-ari ng sasakyan, which is medyo kumampante naman yung isip dahil ang nangyari is hindi intention na parang pinagtripan lang yung o napagtripan na sunugin yung sasakyan. Kasi kung napagtripan baka pwedeng maya sa amin kasunod, wag naman sana napanood. So para intentionally na sinunog lang talaga yung sasakyan niya, which is kahit paano medyo yung isip ko ba medyo umano ng konti kasi napapaan na ako kanina, sabi grabe naman kapitbahay ba namin mamaya di ba yung masasabi yung kaya sabi ko baka mamaya kami na yung sunod So ngayon ay medyo lumuwag yung pakaramdam ko na
Kasi kami dito sa paligid namin sa mga kapitbahay ko is wala kami kaaway. Lahat kasundo ko yung mga yan. Kaya kampante ako when it comes sa mga ganyan na parang intentional na ano. Kung sakali mang may tao talagang gumagalaw nung sasakyan ko is hindi yung mga kapitbahay ko. Ganun ako 100% na confident na hindi gagalawin ng kahit sinong kapitbahay ko yung ano man ang meron ako na nakapark sa labas kung ano man hindi nila gagalawin niya dahil marunong makasama sila mama. So yun na nga nangyari, diba? Parang nawala yung ano, pangamba na napagtitripan talaga. Grabe, isipin mo ba naman mawawala na lang magawa ng ganyan na parang ano gano'n. Kaya mahirap din talagang sinasabi nila pag mga ganyang mga native or mga Canadian talaga dito, huwag mo na lang awayin, hayaan mo na lang sila kasi ikaw din ang tali, babalikan at babalikan ka ng mga yan, hindi man ngayon sa'yo magpagkakataon, babalikan ka niyan pag inaway mo. Kaya papakasama mo na lang, diba? Wala ka naman din laban dahil lang tayo dito, even na citizen na ako dito, di mo pwedeng sabihin citizen ako dito. Oo, citizen ka, pero ibig sabihin hindi ka naman talaga galing dito. Kumbaga parang inampun ka lang ng Canada sa kanila pa rin ito. Wala ka pa rin mga magagawa At the same time, lagi mo na lang isipin, mas may pinag-aralan ka. Isipin mo na lang yung pamilya mo. Wala namang mangyayari pag nakapag-away ka sa kanila o pinatulan mo sila. Ano yun na parang pwede mo naman sita-sitain, pero yung parang to the point na makikipag-away ka na, huwag iwasan mo na yun. Number one, sila ba apektado? Ikaw, pamilyado kayo, di ba? Wala kang hindi ka yayaman doon, hindi ka gaganda ang kinabukasan mo doon sa pakikipag-away na ganyan. Kaya mas maganda iwasan mo. Yun na lang yung point of view natin na walang mangyayari dyan. Ba't na ulit pagsisisihan mo pa, bakit? Alam mo yun, kaya yung anger mo talagang minsan lagay mo rin sa lugar kasi kung di mo kayang kontrolin yan, pwede kanyang ipahamak. Nakikita nyo may mga road rage, di ba? Madalas yan, lalo sa Pilipinas pag pinanood tayo ng mga road rage na ganyan, grabe yung mga di ba? Pag talagang naandun ka na sa point na talaga sumabog ka na kung di mo kayang kontrolin yung pagsabog na init na ulo mo po, delikado na talagang halos dumating ka sa point na parang sinira mo yung buhay, diba? Kakalma ka, kaso nga lang nagawa mo, diba? Yun yung nakakaano lang. Pero syempre minsan pag pinapanood mo makakaramdam ka talaga ng inis o makakapagbigay ka ng sarili mo opinion pag nakakapanood ka ng gano'n. Hindi mo matatanggal yung magalit, pero syempre after nun re-realize mo at the same time na sana is hindi mo nalang pinansin. So diba, ilang segundo lang yun, trigger lang yun, isang kalupitang trigger lang yun. Pag nag-trigger yun, right away yun, may magagawa at may magagawa kang hindi maganda. Pero kung napigilan mo yun, diba? Isipin mo yung 20 years ng buhay mo, parang binago mo sa isang iglap lang na yun, diba? Kung napigilan mo yun, katulad kung dumating ka sa point, kung pinatulan mo yun, baka 20 years ka na sa kulungan, 20 years ka na nakakulong, diba? 20 years na pinto ang buhay mo, 20 years na nakulong ka sa bagay na hindi mo mas pamilyado ka pa paano nalipat. Kaya yun, iwas-iwasan natin yung mga kamama yung mga ganyan. Hopefully ako din, kaya ako din binablog ko dito para kung sakaling ano ba to, diba? Yung parang pag napapalag ko ito, magre-realize din sa akin to, hindi lang din para sa mga manonood, para din to sa akin kung sakaling hindi sa mapanood ko yung vlog, kung makikita ko to, ma-realize ko na ito yung parang paalala sa akin na huwag kong gawin. Kasi ako tao lang din naman ako, hindi naman ako perfecto, hindi ko masasabing hindi mangyayari, hindi ko mararamdaman yung bagay na kinukwento ko. Kumbaga ba ano na lang to sa akin na sana hindi naman para sa akin, para sa lahat. Iwas-iwas na lang tayo mga kamama sa gulo. So ayun mga kamama, dito na ako sa trabaho. Madali na rin ako para makapasok tayo na maaga at makapag-overtime tayo at makauwi
ng hindi super late. Maraming salamat. Sana nagustuhan niyo itong vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.